and up till now. Super effective, still effective, and will be forever effective. Making memories with Kauri Sari-Sari Store. Ganda ng tapos sa ito. Ito pa. Mag-ito ka naman. Ganyan sila, o, diba? Dito sa harap yung video. Dumating kasi bagong artista. Ayun, si Angel. Si ano, siya yung nakita ko kahapon. Tsaka siya, kahapon sa Pure Gold, bumibili ko tissue. Silang dalawa. Oh. Ito naka-violet, tsaka yung Miss Universe doon. Maganda. O, diba? Making memories. Sila nagpipicture ako, nagbibideo. Saya. Ito pa, tsaka kagad, ulitin yan. Nagaway pa sila. Hindi matatanggap kapag ano, tsaka sa sariling cellphone. Wala bang filter yan? Ako natatawag guys sa kanila. Saya nila, diba? Lahat dito ng mga masasaya. Sa pa, ulitin mo. Una ka sa lightning. Si light ko dyan. Kulang ng light. Baba nga kayo doon, para kumahan. Babado. Ayun, sarap makigulo sa kanila. Saya nila tingnan. Yan. O, isa pa dito sa ating picture. Tama, yung dito ka na lang 80. Oo, baka dito. Comment kayo guys kung sino ang bets nyo. Dami tayo. Gusto na makuha eh. Nakakatawa sila. Hi guys, Mami Park is here. Ayan, tutuwa naman ako at medyo okay na ako, no? Kasi sumama yung pakiramdam ko nga, nagkasakit ako. Kasabay na rin na si Ate Ana. Buti na lang kahit paano nakainom kami ng gamot. So, uso ngayon ang ubot sipon. Mag-ingat mga kasari. Kasi mula pa kahapon, ang dami nang bumibili sa amin ng gamot. Naubusan kami ng gamot. Hello. At mas madalas ngayon ang bumibili, ang binibili ating ni Yusef. By Jessic ni Yusef. Ayan, no? Ay, wala kami, no? Ayan. Tapos si Butika kasi, sarado na. So, anyways, medyo magpapahinga muna tayo pagdating sa ating pagbablog ng ating sasakyan kasi wala pa tayong masyadong dapat i-vlog. Pero I would like to before tayo mag-proceed sa ating talagang pinaka main topic kasi ang dami kasi talagang nagtatanong sa akin, Mami Park, magi-start na ako, gusto ko OFW ako, gusto ko sari-sari store ang simulan kong negosyo, ano ba ang gagawin ko, ganito ganyan. Mami Park, malapit na akong mag-extend, I'm going to transition na, ganyan. Ano po ba ang mga gagawin ko, ganito, ganyan, no? Alam niyo po, pagka tinakil natin lahat, from start to finish, yung mga paraan, no, ng gagawin niyo sa inyong hanap buhay, kulang po ang 1 oras para magyayaw-yaw si Mami Park dito, no? Kasi ito po talaga, guys, is a learning process, no? Sa learning process. Ang kagandahan po, pag pumapasok tayo sa negosyo, hindi lamang yung stock knowledge natin ay nagagamit natin, kundi in our daily basis, may mga natututunan tayo. Kasi yung pang-araw-araw natin, we cannot always say na normal, no? Ano ba ibig sabihin ko? May mga special days na mangyayari sa'yo na may haharapin kang problema, may haharapin ka na mga dilemmas, ganyan, no? So, may mga struggles na pinagdadaanan din. So, kaya, we are here to prepare ourselves, we are here for planning, we are here para paghandaan to. Lalo na yung mga or wala pang background experiences pagdating sa selling, pagdating sa sales, no? Hindi naman natin kailangan maging too much professional dito kasi madali naman tong matutunan kung open-minded ka and of course, kung willing kang matuto, no? So, one of the key things, no? Masakit pakinggan, pagka pumapasok ka sa ganitong negosyo at gusto mong mangarap ng malaki, bawal ang tatanga-tanga. That is the truth. Pero mangyayari sa iyo yan, no? Kasama sa buhay na talagang may times na masyusyunga ka. Dahil even me, nararanasan ko yan. Kaya lang, because of my good experiences when simula bata pa ako, siguro ang sasabihin ko na lang na doon ako sa bandang salitang mga medyo syusyunga-syunga, yung pagdating doon sa legalizations, taxing, yan yung mga level na ganyan. Kasi talagang iyan needs a knowledge, no? Specifically yung pinag-aralan, no? Talagang education. Okay? So, yun lang. So, kung wala kang pinag-aralan, hindi mo talaga din basta-basta magagawa. Lalo na yung mga ganyan na yung mga topics, no? And chances are,
aasa mo to sa ibang tao. Okay, so magsimula na tayo. So para sa mga hindi na ako magba-vlog pa dahil ito'y napaka-basic na sa totoo lang, pero dahil sa dami pa rin due to demand na mami pa puro tanong So bibigyan ko na ngayon ng pansin, no? So sana every time na kapag kayo magse-search, mag-ano na kayo ng keywords para matumbok niyo na kung ano yung mga kailangan niyo, lalo na sa mga mangangapa, no? Pero bago tayo magsimula, gusto ko lang bigyan ng emphasize tong isa ko lang i-shoutout. Di muna ako mag-shoutout, guys, Please, learnings muna tayo. Pero ito, shoutout ko muna. Yung tungkol nga sa huli kong vlog ng van. Sabi ni Lilibet Sawi 3465. Kaya po siya nabenta ng mura kasi nga po, madaming pwedeng palitan na pyesa. Hindi na kayang palitan ng owner. So, yun pong recondition na sasakyang binili ko ay hindi po sa first owner ko binili. No? So, iyan po ay mabubura na sa history pag pumasok na sa Pilipinas yung mga ganitong klaseng sasakyan. At ang magiging first owner niyan ay company na. No, shop. So hindi po siya yung first owner na walang ganoon. Kaya ang nangyari po, so ito ay mangyayaring ikaw ang magiging first owner na bumili from your seller na shop na company. Kasi nga mga ipinasok dito yan, ng mga sasakyan, no? Hindi ko alam kung paano naging process niyan, but yun po yung concept nun. And hindi po mura ang 230k. Kasi po, may mas mura pa po sa 230k na ganitong ding klaseng sasakyan. Okay? And then, kaya po tinawag na recondition, no? Hindi ko lang nga po mapaparinig sa inyo yung kasi hahaba yung video Yung binigay sa akin na recording nung company na pinagbilhan ko niyan. Recondition nga yung sasakyan. So, meaning ano po ba ibig sabihin ng recondition? Inaayos ang sira, pinapalitan ang sira, ginagawa ang sira. Iba po yung use na salita, iba po yung recondition. Sa use, wala ka talagang papalitan at all. Use lang siya. Binili mo siya, use. Second hand. Ito po, binibili mo ng recondition. Sabihin, gamit man siya, use man siya, second hand man siya, it doesn't matter. As long as when you say recondition, surplus cars, meaning gagawin na yung mga sira. Okay? So, maliwanag po ba? So, we have to be specific and we have to be clear when it comes to that. Okay? So, hindi po mura ang 230,000. Kasi po, pinagpaguran po natin yan. Pinag-anuhan po natin yan. Dahil kung mura po para sa inyo, ang 230k, mayaman po kayo. Sana all. Diba? Nasabi ko lang naman. So, okay. Anyways, we're done with that. Ang next nyo po na kong mga videos ay journey ko na sa pamimili. Yung one month review natin kay Fighter. And then, also yung ating mga papers na hihingin pa from SB Works, SB Auto Works, and then, yung driving ko. Okay? So, let's move on to our real topic here. So, medyo mahaba-haba ang video, pero gusto ko makinig po kayong mabuti. Gusto ko po matuto po kayo, ha? Alam nyo naman po ang mami, ayaw nang hindi nakikinig, kasi ayaw ko po ng paulit-ulit, na ayaw ko ng paulit-ulit. Alam nyo po ba, madalas din ako mainis sa sarili ko. Kasi pikon ako sa mga slow. Kaya ako, pag nai-slow ako, galit na galit din ako sa sarili ko. That is the truth. I'm just being honest, no? Okay, naintindihan ko naman po, iba-iba ang level ng utak ng tao. Naintindihan ko po yan. That is why, ulit-ulitin yung panoorin ng mga vlog ng mami para po maiintindihan. Okay, kung hindi pa rin talaga naintindihan, lipat na po sa ibang vlog dahil wala na po akong magagawa. Okay, sa mga magsisimula ng pagsasari-sari store, heto ang mga key points to remember and to consider. Okay, these are all basic and ito ay kinompress ko na po na lesson. Wow, kinompress ko ng module for you guys. Di ba? Okay. So, ito ang mga una mong step na gagawin. Ay, nako, meron kang pagbabalak ng pag-sasari-sari store, pagtitindahan. O kahit anumang small business, basta sales, no? So, hindi dito sinasama ang passive income, ha? Yung nag-i-invest ka lang, tapos naghihintay ka na lang ng income mo. Hindi kasama yan dyan, ha? So, ito yung papasukin mo ang direct selling, sales talaga, no? Literal na nagbebenta ka, bibili ka ng items, ibebenta mo, tutubuan mo, ibebenta mo, and then kikita ka, magbabayad ka ng mga expenses mo, and kakabi ka ng income.
That's it. Yun yung concept ng negosyo. Okay? So, unang-una, planning. Okay. So, sa planning, actually, nababanggit ko na ito sa mga nakaraan, pero review natin. So, sa planning, meron tayong unang, nag-isip ka muna, no? Nangarap ka muna. Siyempre, kailangan, bago ang lahat ng ito, kailangan nangangarap ka, hihingi ka ng guidance sa Diyos, no? Nangarap ka. Sari-sari store to be specific. Katulad ko, and then magkakaroon ka ng transition, for example, hanggang sa maging supermarket ka. Sana all. Okay? So, planning. 5 factors to consider. Ano bang lagi sinasabi dati pa ng Mami Park? Capital. So, syempre, sa inisip mong negosyo, dapat hahanda mo na rin kung ano ang kapital mo, saan manggagaling, ipon, retirement, utang, or whatsoever pa. So, kailangan, i-consider mo yan, kapital. Pangalawa, under ng planning, sa 5 factors to consider is yung location. So, nabanggit ko na yung mga location na yan, may mga specific akong vlog para dyan, watch it na lang po, okay? Location. So, ito, magkadikit ang location ng target market. Yan ang susunod, di ba? So, ilan na? Capital, location, target market. Magkasunod yan palagi si location ng target market. Bakit? A good location is a good business. Laging sinasabi natin. Lagi kong quote din yan. Kasi, kung maganda ang location mo, handoon ang target mo. No? So, panalo. Winner, di ba? So, number 4, supplies or suppliers. So, syempre, baka naman nag-business ka sa bundok ng tralalala, pero hirap na hirap ka sa pag-access ng mga supplies, no? So, ang chances niyan, magtataas ka ng presyo. So, ang target natin dito ay maging affordable at accessible ang iyong mga ino-offer na items. Okay? O ang iyong negosyo sa ating mga target customers. Okay? Next, pang number 5 is your self-readiness. So, ano ba ibig sabihin ng self-readiness? So, syempre, kailangan sarili mo ay handa. I-condition mo na ang iyong sarili when it comes to health, when it comes to knowledge, yung stock knowledge mo, yung lahat ng mga natututunan mo, tips, ang common sense mo, ang instinct mo, lahat na pagaganahin mo, ang iyong third eye, pagaganahin mo na lahat. Okay? Ang pagiging CCTV mo, lahat na. Okay? So, 5 factors to consider again. Sa planning, yun yung number 1 natin, ay capital, location, target market, supply, supplier, and self-readiness. Okay? So, huwag makakalimot ha. Tandaan nyo po yan. Alam nyo po, meron ako separate vlog niyan, luma na. Yung 5 factors to consider na bago mo pasukin ang pagtitindahan o ang negosyo. Meron po ako yan. Hanapin nyo lang po yan. Then, Mami Team Park. Lalabas po yan. Okay, next would be, sa under ng planning natin, ay yung implementation. So, nagawa mo na lahat yung una, na ready mo na kung ano yung mga gagawin mo, no? Doon sa 5 factors to consider. Implementation ka na. Ibig sabihin, gagawin mo na siya. I-implement mo na, no? So, dapat kapag may implementation ka, sa implementation mo, nag-set ka ng goal, no? Goal setting. Ano ba ang goal mo? No? Magkano ba ang target mo na kitain within this month? Ang iyong pagtapos gaano katagal ang isa-set mo na trial and error method mo, no, para malaman mo kung talagang you going to stick with this business na nakiisip mo, na in-establish mo, tinayo mo, or magiging ano mo na lang siya, libangan na lang, mayaman ka, gano'n, no? So, kailangan may goal setting ka, no? Goal settler ka dapat, no? Merong goal. Isasama na rin natin dyan dapat sa implementation mo, yung time frame, no? Kung magpapagawa ka na, no? Di syempre, halimbawa, magpapagawa ka ng tindahan mo. So, kailangan may time frame, kailan ang iyong start up, no? Yung actual na magiging operation mo, no? Yung first day of your operation, kailan ang target mo na matapos ang iyong construction, kailan ang target mo na dapat ma-hit mo yung ganitong sales, kailan yung ganito, ganyan. So, time frame. Lahat lalagyan mo ng time frame. Bakit? Kasi, para nakikita mo yung goal mo, nag-grow. No? Kasi kung hinahayaan mo lang, well, kung naglilibang ka lang, wala namang problema doon. Pero para sa mga taong lalo na in the future ay gagawin itong bread and butter na tulad ng ginawa ng Mami Park, nagkaroon ako ng time frame, nagkaroon ako ng goal, inayos ko talaga. No, ginawa ko talaga. May mga sablay hindi perfect. Natural 'yon, normal 'yon. And mas maganda yung ganon kasi mas natututo ka. You will never see yourself or you can never say na or tama ang ginagawa mo kung hindi mo alam na may mga mali ka or nagkamali ka. Okay? So, mas maganda pa rin na nadadaanan natin yung mga ganyang pagkakataon para natututo tayo. Okay. Under ng implementation, again, is the organization. So, syempre, sino ba ang magiging parte ng iyong negosyo? Sino ang tindera mo? Ikaw ba ang una muna na lahat kikilos, lahat gagawa? O sa pagpapagawa, papaano? Sino ang mga tatawagin mong tao? Kung ikaw ba ay kapag mamimili, meron ka bang tatawagin na reliable na iyong driver, iyong service, something like that? So, organizations or organization. It refers to the people who involved in the business or in the daily basis or in the daily operations. So, kailangan importante yan. Okay? So, number 3 na tayo sa under ng planning is
advancement. Advancement, under ng advancement, growth. No? So, syempre, hindi po pwedeng puro traditional setting lang ang iyong concept ng tindahan. Dahil syempre sa makabagong panahon, kailangan matuto kang mag-adapt sa makabagong panahon. So syempre dapat iniisip mo na may advancement ka. Meron kang futuristic growth, no? Yung na-picture mo, na-vision mo na dapat may growth, dapat level up, no? So dito napapasok din yung iyong magta-transition ka. Okay? So, dapat naiisip mo iyan. Okay, so ito naman, hindi naman kailangang sabay-sabay gagawin mo. No, hindi naman sabay-sabay iisipin mo. Kasi baka mamaya sumabog na ang utak mo, makulta ang ma-stress ka dahil sa dami ng sinasabi ni Mami Park na gagawin mo and then sabay-sabay. Kung pwede mo naman gawin to habang nagsisimula ka. Pero syempre, mas maganda kung nagagawa mo ng mabilis. Kasi kung ang tatargetin natin ay, kung meron kasi i-depend mo kasi yung time frame mo eh. So, kaya kapag may time frame ka, kailan na ako mag-iisip ng advancement at ng growth ko. Okay? So, always, hindi tayo laging mananatili sa traditional way, no? Kailangan nating mag-adapt. Kailangan natin ng innovation, renovation, transition, syempre. Yun ang mga growth. Okay? Yun ang mga sign na nag-grow tayo. So, you have to think your advancement. So, that is the number 3 under the planning. So, review. Sa planning, 5 factors to consider, which is the capital, location, target market, supplies and suppliers, self-readiness. Sa planning din, kailangan yung implementation. Meron tayong goal setting, time frame, at yung organizations. Sa number 3 naman, ng under planning, then advancement. Dapat may growth, yung expansion mo, yung ads on purchases mo, yung transition mo, at yung growth mo. Kailangan iniisip mo yan. Okay. Doon naman tayo sa next, operation. Ayan. It refers to your daily basis, day-to-day activities. No? So, importante ito. Kasi, ito na yung magja-justify ng lahat ng ginawa mo na una sa planning. Okay? Okay, importante ang operation. Kasi, ito yung parang halos din nga katumbas ng blood of your business. Okay, kasi marami itong magiging involved na tao sa hanap buhay mo in your daily basis. Okay, so sa operation number 1, ito yung daily routine mo, yung practices mo, yung ano ba ang sistema nyo sa umaga, sa tanghali, sa gabi. So, bibigyan ko kayo ng sample. Dito sa Mami Park, sa ngayon, ang gumagalang sistema dito, dahil para makapagpahinga ako nang hindi ako basta agad bumabangon, ang daddy, paggising sa umaga, hahatid mga bata. Then, magbubukas na siya ng tindahan. Tapos, maya-maya susunod ako sa kanya. So, kami ang duty ng morning. Dadating si Ate Ana ng tanghali. Pagdating ng tanghali, maaaring magpahinga ako, maaaring umalis ako para mamili ng mga paninda. Si Daddy magpapahinga, automatic yon, magpapahinga siya, and then manunundo yan ng estudyante ng alas 4. So ako, yung sa tanghali, pwede kong piliin kung ano yung mga gagawin kong activities doon. Magpapahinga, o dito na lang ako, magnanap, para nakabantay pa rin ako dito. And then, pwede namang umuwi ako para matulog, mamimili. No? So usually talaga, ang pamimili ko ay afternoon. Kasi yun yung hinihintay namin si Ate Ana na dumating. Kasi, pasok talaga ni Ate Ana usually ay sa tanghali hanggang closing. So, ang Mami Park, yun lang ang pasakit sa akin. Dahil talagang, compulsory ako na from opening to closing ay lagi akong nandito hanggat maaari. No? Kasi ako yung utak ng hanap buhay. Okay, so ang good thing na nga lang, may dalawa na akong galamay. Si Daddy at saka si Ate Ana. Kasi syempre, guys, mami pa rin ako, mother pa rin ako, so may mga obligations pa rin tayo as a mother, okay? Ayan, so buting na nga lang dito na Daddy Park natin, napakalaking bagay. Okay, so importante ang daily routine natin. Hindi po pwede yung magulo. Kailangan may sistema tayo, may systematic systematic routine, no? So lagi nating tatandaan yan. And syempre, schedules, importante ang mga schedules, no? Lalo na pagdating sa mga ahente natin, papasok din ang schedule ng mga ahente nang sa ganon napaplano din natin ang ating mga kaperahan pagdating sa allocation ng budget. Okay? So kasama yan sa daily routine natin, no? Daily systematic routine natin. Okay? So, ang susunod ng under operation, bukod sa daily routine natin, yung mga practices and system natin, systematic daily routine, ay yung efficiency, no? Systematic nga tayo, efficient ba yon? Ano ba ibig sabihin ng efficient? Ibig sabihin ba ay sulit, worth, at matipid,
at talagang nagagamit ang oras ng maayos. Time is gold, parang ganyan. Money is life. Kung ba ay sa ginagasta natin, efficient ba? Tama ba? Ang ating mga kilos, ang ating mga trabaho, efficient ba? Pag nag-aayos tayo ng mga tindahan natin, efficient ba ang pag-display natin? Hindi ba tayo nahihirapan? Kasi baka mamaya maganda nga display natin, halimbawa, pag nagdi-display, no? Halimbawa, nagdi-display tayo ng mga pinamili. So, ang ganda ng display nga natin. Yung pala, kitang-kita. Yung pala, fast-moving pala yon, pero ang hirap abutin. Kasi kita nga, nasa taas naman. So, kapag kami bumibili, akyat ka ng akyat, delikado. Pwede ka maaksidente. And then, matagal ang magiging serbisyo mo sa customer kasi aabutin mo pa, kukunin mo pa. So, kaya kailangan, efficient dapat. Lahat ng ginagawa natin. So, kaya tayo, may tinatawag na nagkakalas tayo, lalo na sa mga kape, fast-moving products. Bakit tayo nagkakalas? Mga shampoo, sabon. Kasi para mabilis nating maibigay agad sa customer kapag kayong mga tingi-tingi. Dahil retail po tayo no? So, yun yung sample na kailangan efficient tayo. Okay? So, isang sample lang yon guys ha. So dapat alam nyo na yung ibig sabihin ng Mommy Park ha. So ang next natin ay yung consistency, hindi mawawala from your time to open, time to close, from your daily routine, no? Dapat consistent ka. Okay? So minsan hindi nagiging consistent kasi it depends upon the situation. Kung may emergencies, kung may mga walang problema diyan. But yung ginawa mo ng madalas pa sa isang linggo, yung hindi ka consistent, pangit. Okay? Huwag ka na lang magnegosyo kung gano'n. Okay? So, and the last to that, no, sa operation, ay syempre yung ating customer service. Ito lagi kong ine-emphasize ang customer service. Napaka-effective niya. Kahit saan kayo magpunta kayo sa mga Facebook, maraming nagpapatunay na isa sa pinaka-effective and successful business ay ang customer service, no? So, I would like to emphasize that to you tonight, guys, kasi marami pa rin kasi na mga tindero-tindera na masyadong minsan nagmamalaki sa customer. So tatandaan nyo, kahit mas mayaman pa kayo sa customer, huwag kayo magmamalaki. Kasi yung mga bumibili sa inyo, yun yung nagpapayaman sa inyo. So hindi kayo dapat nagmamalaki. But it doesn't mean naman na customer is always right. Alam naman natin lahat yan. So syempre, it depends upon the situation, case-to-case basis din. Not all the time, customer is always right. But it doesn't mean na magiging disrespectful ka sa customer, dadaragan mo, no? Lalabanan mo rin ng pangit na salita, pagmamalakihan mo. Hindi ganyan na way para i-handle ang customer service when it comes sa point na nagre-reklamo si customer, naiirita si customer, nagagalit si customer. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, ang tingin nyo sa akin, napakataray ko. Pero pagdating sa customer, guys, yumuyo ko ako. Why? Kasi it has to be that way. Kasi nasa business world tayo. Pero kung tayo nasa labas, and then like parang magkakilalang or hindi tayo pares lang din tayong customer, nasa isang establishment tayo, tinarayan mo ko, winalang hiya mo ko, ibang usapan yun. But while I'm inside the premises or sa negosyo, while I'm in operation, iba ang ugali ko pag ako humaharap sa customer. No? Hindi pagiging plastic yun. Kundi iyon ay dahil nasa mundo ka ng negosyo. Yun ay normal at yun ang tamang gawin. Laging tatandaan, ang patience mo, hindi na baling yung patience mo sa ibang bagay ay maikse. Pagka nasa negosyo ka, yung patience mo kailangan yan talaga ay mas mahaba pa sa ilong ni Pinocchio pag nagsisinungaling. O no? Mas mahaba pa sa pasensya sa'yo ng asawa mo, sa bunganga mo. So, laging tatandaan, ang customer service, isa sa key kung bakit successful ang iyong hanap buhay. Kasi, kahit ikaw ang pioneer sa lugar nyo, pag nagkaroon ka ng kalaban, at natira ka pagdating sa customer service, mas lumamang sa iyo ang kalaban mo, todas ang hanap buhay mo. That is the truth, no? And then hindi ka pa nagbabago, alam mo na nga yung problema, no? Importante ang customer service sa ating daily routine, sa ating systematic daily operation. Okay? Paano i-address ang customer, paano ibibigay ang kanyang kailangan ang ating customer service, yung paano natin siya i-assist. Naalala ko kanina, guys, kaninang umaga, tumatawag si Beshi. Nagkikwentuhan nga kami tungkol sa last vlog ko, tungkol sa sasakyan, kasi napanood niya. And then, habang tinatawagan niya ako, nakadita lang siya, nasa labas siya, nasa Mega Mall siya, kasi magpapa-facial siya. Ngayon, syempre nakikinig lang ako sa kanya kasi syempre hindi ako basta magsasalita. Kahit nagsasalita ako, kaso kinakausap naman niya yung nag-a-assist sa kanya doon sa kung saan siya magpapa-facial sa mall.
So, tanong siya ng tanong ng lahat ng ino-offer doon. Sabi ko, ano ba yan? Nagtatanong ka na nga eh, hindi na pa ba nahahalata nung nag-a-assist sa'yo, na tinatanong mo na lahat? Eh, de, mano ba naman bang kinuha niya yung ano sa'yo, yung menu, sabi ko pa nga menu eh, parang pagkain eh, no? Kinuha niya yung menu sa'yo and in-explain niya sa'yo isa-isa. Kasi, para alam mo kung ano, alam niya kung ano yung pwede niyang i-suggest sa iyo na kailangan mo na pwede sa iyo at kung gugustuhin mo yon. 'Di ba dapat ganon? 'Di ba guys? O halimbawa, ang daming tanong ni Ma'am, lahat na lang tinanong dito eh, pa isa-isa. Explain mo lahat. Oh, Ma'am, ito po ang tawag sa microfilling, ito po yung benefits niya, ito po yung ginagawa sa kanya, ito po yung process niya. Kung gusto niyo po ng diamond peeling, ito naman po siya, para po siya sa ganitong mga balat, ganito po, ganyan. Tapos po may package po kami. Kung pa ganyan, 'di ba? Dapat ganon. Sabi ko nga sa kanya, ano ba 'yan? Ibigay mo sa kanya menu, kung alam ko 'yan, ako mag-explain niya. 'Di ba dapat pagka i-explain, sabi ni Beshi, oo nga. Eh kasi nga ganun nga. So, yon, importante. Kaya pag tayo nag-a-apply ng trabaho, guys, ha, hindi dahil sa bukod sa salitang kailangan talaga natin ng trabaho minsan kahit hindi natin linya, as much as possible, aralin natin. Aralin natin kung anong ino-offer natin, binebenta natin, ano ang concept ng negosyo ng company na pinasukan natin, para kapag ka nagtatanong si customer, alam natin ang isasagot. Hindi kailangan maging sobrang perfect. Lahat naman talaga, dumadating dun sa bago ka sa company, minsan na-tolerate pa yan ng mga customer or ng mga client kasi nga bago ka. Pero pag hindi ka bago, hindi ka basta-basta makakalusot. Kasi hindi ka na nga bago eh. So, you supposedly, alam mo na ang dapat ang ginagawa mo. Alam mo na ang dapat ang trabaho mo. So, kung meron ka mang mga minor mistakes, no, meron ka mang mga mistakes, mga minor na lang yun na tolerable sa mga, tolerable sa mga customer. Okay? Kung nasa restaurant ka, aksidenteng natapon mo yung tubig, so normal yun, aksidente yun eh. Pero yung sasabihin mo, hindi mo alam ang ginagawa mo, hindi mo alam ang trabaho mo, yun ang hindi acceptable. No? So, maniwala kayo guys, take it from me, kayo customer din kayo, no? So syempre maiirita din kayo kung the way ng binibigay sa inyong customer service ay hindi maganda. When it comes to addressing them sa mga problema at may gusto kayong i-concern kasi gusto niyo paliwanagan si customer, address it, say it in a nice way na hindi sila ma-hurt, hindi sila ma-offend basta-basta, no? So, dito talaga masasabi ko, ang dami po talaga dito na mga nung una, ang taray ng mukha, na parang feeling mo, napadpad sa tindahan mo, napilitan lang bumili kasi wala dun sa binibilhan nila. Hanggang dumating dun sa point na natutuwa na sila, nakasanayan nila, and gumingiti na sila. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo priceless ang isang customer na mapabalik mo at napapangiti mo na siya. For me, priceless sa akin yon. Kasi doon ko nararamdaman na ako ay effective tendera at maganda at tama ang ginagawa kong customer service sa kanila. Kaya sa akin, lagi kong goal, lagi kong sinasabi sa mga kasama ko dito sa tindahan, lalo na especially Ate Ana talaga dahil siya yung assistant ko dito na talagang humaharap sa customer. Lagi kong sinasabi na always ang customer fokusan, alamin ang kino-concern ni customer, wag aawayin, wag sasagutin. Pag hindi na kayang i-handle, ako ang tawagin. Okay? So, minsan kahit nagtataray na, tumataas ng boses, hindi pa rin dahilan na sagutin natin agad. No? I-address natin kung bakit siya ganoon. Kasi, ganito po yan eh. Totoo naman yung salita na, nasa negosyo tayo, wala na tayong time para intindihin pa yung mga hanash ng mga customer sa personal nilang buhay at nagre-reflect kapag bumibili sila. Pero alam nyo po ba, wala tayong magagawa. Sa totoo lang. Kaya yung pasensya natin dapat mahaba. Kapag may pinagdadaanan sila, no? Lalo na tayo kapag yung araw-araw naman nakikita natin sila. Kailangan matansya na natin kung saan natin sila huhugutin at kung saan natin aalamin yung pinagkukuhanan niya ng inis, ng galit, ng init ng ulo, ganyan. May mga customer ako dito regular na. Pag minsan bibili dito, malayo pa lang nakangiti, nagsasalita na pabili. May times naman na hindi talaga papasok, hindi mamimili, hihingi lang, hindi basta kumikibo, hindi basta humingiti. May times naman na magugulat ka na lang na okay ka lang ba te? Eto po ba? Bigla na lang iiyak, bigla na lang maglalabas ng sama ng loob kasi nanggigigil na, hindi na niya mapigil yung sarili niya and wala talaga siyang mapaghingahan. Alam niyo po ba, napakalaking bagay nun. Sa totoo lang, why? Na minsan, kahit hindi na natin sakop, nako-comfort natin sila, why? Kasi chances are, luluwag yung pakiramdam nila, mas makapag-iisip sila ng maayos. And then, mas maiiwasan yung mas malaking problema. No? So, madedelay yung galit nila kasi may nakausap na sila, medyo na ano na sila, na feel comfortable na sila. So, kumbaga ba, parang
pagbabalik na sila sa bahay nila, yung inis niya nag-subside na. So, nakasave ka pa ng nakasave ka pa ng tao, 'di ba? Ayun. So, hindi naman 'yon compulsory. It's just that yun na lang ay mga extra care and mga extra na lang 'yon, no? At case to case basis naman 'yon kasi hindi naman all the time mako-comfort natin to that point ang customer lalo na kung busy syempre, 'di ba? So, wala talaga tayong time for that. And when it comes to their personal matters, hindi talaga dapat natin pinanghihimusukan. However, dumadating talaga, relate ba kayo? Dumadating talaga na there are some customers na talagang doon aabutan sa tindahan mo magrarant ng personal nila, hindi maiiwasan. So, you are there just to listen. Hindi, wag mong aapuyan ang kanilang galit. Bagkos, i-comfort mo sila in a way na relax lang po, o ano po ba gusto nyo, o sige, ganito, makakatulong sa'yo yung ganito, ganyan. So, bilang kananay mo siya, or bilang tao, di ba, ganyan. So, yon sometimes naniniwala ko na hindi lamang always business to business, no? So, kasi pag pinag-uusapan natin ng customer service, pumapasok talaga minsan yung nabibigla nating nako-comfort, no? Even guys sa mga BPO, sa mga call centers kapag nag-a-assist sila ng mga customer, lalo na mga taga-western yan, napaka-emotional na hindi lang nila mapagtagumpayan yung napakasimpleng bagay para na silang mamamatay, para na silang iiyak, ganyan. Kinikwento sa akin ni Beshi But you are there to assist them and comfort them in a nice way na at the same time you are doing the business. Kung ano ba talaga yung dapat na maganap sa transaction nyo. No. Di ba minsan kailangan pa magsinungaling din talaga ng isang call center agent na, oh, I feel you, I've been there, I understand what you're going through, no, I've been there, I swear, but for now, let's resolve your problem, di ba? Parang ganun yung aanin mo kasi i-comfort mo nga siya. Okay, hindi mo naman kailangan palawigin pa na to the point magkwentuhan pa kayo ng maalaala mo kaya. Maganda lang yung maramdaman niya na may nakakaramdam ng feelings din niya, may nakaka-relate ng feelings niya, and kung hindi man nakaka-relate ay may nandyan para i-comfort siya in a way na maging kalmado siya. Okay? Mas maganda kasi yung ganon, na nakakalma natin yung mga customers natin. Pag mainit ang ulo, ganyan, no? So, importante ang customer service. It leads to success. 1,000% sure. Okay? And ito yung magbibigay sa'yo ng trademark din. Okay? So, I really do hope, guys, meron pa tayong isa. Ayun na pa ngayon, last, yung customer service nga, na under ng operation natin, on daily basis natin, no? Yung practices natin on our daily basis. So, importante yung mga sinabi ko na yan. So, I do hope you made a good choice. You learned something from our vlog for today. Very basic, gas-gas luma ng mga advices, but it really helps you and reminding you, no, na importante itong mga ito. Kasi, from day one, ito ang ginawa ng Mami. And up till now. Super effective, still effective, and will be forever effective. Okay? So, bye! Fighting! Mwah.